Sa muling pagbubukas ng impeachment trial ngayong araw, binusising muli ang biniling property sa Maynila ng Basag Guidote Enterprises na pagmamay-ari ng pamilya ng asawa ni Chief Justice Renato Corona. Nakiusap naman si Presiding Officer Juan Ponce Enrile na wag na raw talakayin ang ilang isyong wala naman daw kinalaman sa paglilitis. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, bago pa nga mag-alas 6 ngayong gabi ay natapos na itong trial. 5 sana yung ihaharap ng mga testigo ng depensa pero naharang ang ilan sa mga ito. Tila inip na ang ilan sa presiding, ang ilan sa mga senator judges, partikular na rin itong si Presiding Officer Juan Ponce Enrile sa tinatakbo ng paglilitis na nasa ika-35 araw na. What I'm trying to avoid is we're cluttering this proceeding with so many collateral, irrelevant, immaterial issues. We're wasting time. Please go direct to the point so that we can finish this case. Present the defense of the respondent. Ito ang paulit-ulit na tugon ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile kapag natatalakay ang mga issue na wala naman na raw silbi sa impeachment trial. Isa rito ang iba pang detalye sa pagbebenta ng City of Manila sa Basag Guidote Enterprises o BGEI, korporasyon ng pamilya ni Mrs. Cristina Corona, ng isang lote sa Maynila na nagkakahalagang 34.7 million pesos. Ang punto rito ng depensa, pinakitago lang daw kay Mrs. Corona ang perang pinambayad ng lote bilang trustee siya ng BGEI. Dahilan kung bakit di ito dineklara sa SALN ni CJ Corona. Nang bumalik kasi para sa cross-examination si dating Manila Mayor Lito Atienza na siyang alkalde nung nangyari ang bentahan, may tinutumbok ang prosekusyon na posibleng irregularidad daw sa nasabing transaksyon. And so what? If they paid 34,700,000, that is the only thing relevant into the impeachment case. If they overpriced, that's another issue. It has something to do with the statement, with the testimony of our good mayor. You are impugning his credibility. Yeah. Kahit si Senator Miriam Defensor Santiago, pinutol rin ang prosekusyon sa paulit-ulit raw na tanong kay Atienza tungkol sa magkakaibang kopya ng checking binayad kay Mrs. Corona na galing sa Commission on Audit. You cannot get the answer from this witness. You are forcing him to make a conclusion of fact when he has already testified for the record that has nothing to do with the preparation of these documents. You are harassing the witness. That is what you are doing. I'm sorry, Your Honor. You should be sorry. That is not my intention. All right. We just tried our luck. If we can ask him, Your Honor. Bukod kay Atienza, sandali ring tumestigo si Attorney VC Cadangin, head ng BIR Law Division, para sabihing exempted sa pagbabayad ng capital gains tax ang BGEI para sa binenta nitong lote. 2 pang testigo ang tinawag kaugnay nito pero di na rin pinasalang pa dahil magpapatotoo lang naman daw sila sa mga dokumentong pwede na lang isumite sa korte. Si Noel Quintanar naman, dating head ng Commercial Operations ng Fort Bonifacio Development Corporation, tumestigo tungkol sa nabiling unit ni Mrs. Corona sa Bonifacio Ridge. 2005 pa raw nabayaran ni Mrs. Corona ang unit ng 9.1 million pesos. Pero di ito na turnover agad dahil may mga reklamo si Mrs. Corona sa mga depekto raw sa unit. 2010 lang dineklara ng Chief Justice ang property na ito sa kanyang SALN. Pero ang punto ng prosekusyon, dapat lumabas na ito sa SALN ni Corona mula pa 2005. May suhestyon si Senator Jinggoy Estrada para mas lalo pa raw mapabilis ang paglilitis. Kung talagang walang tinatago si Chief Justice Corona, bakit hindi lang siya ang dalhin niyo rito para siya mismo ang sumagot sa lahat ng mga alegasyon nitong prosecution panel laban kay Chief Justice Corona? Pati yung 10 milyon na naiulat, nailathala sa dyaryo, sagutin na rin niya. Tingin naman ni Dean Raul Pangalangan ng UP College of Law, sa takbo ng pagdinig, tila hindi pa raw sapat ang binabato ng depensa para kumbinsihin ng impeachment court na walang basehan ang mga akusasyon ng prosekusyon laban sa punong mahistrado. The goal there is to cast enough doubt, di ba? To cast enough doubt in the minds of the judges so that they will acquit. And apparently, Enrile is saying after 17 witnesses for the defense, they have not cast enough doubt. Doon sa pinisintang mga ebidensya ng prosecution. Yeah, prosecution. The prosecution made its case, and the defense so far has not undermined that case. Jessica, dyan sa sinasabing $10 million account, una na yan tinanggi ng kampo ni Chief Justice Corona. Samantala, sabi ng depensa, posible daw nasa 5 hanggang 6 na testigo na lang ang ihaharap nila sa korte sa mga susunod na araw. Jessica? Okay, so Ruth, nakabuti ba para sa defense
at para na rin sa lahat itong nangyaring break? Ang sinasabi kasi kanina ng depensa, well, medyo napagsabihan sila tungkol dyan kasi parang sabi ni Senate President Enrile, dapat mas pinagtibay daw nila ng depensa nila over the break. Pero ang hindi nga sila nagkasundo kung ano talaga yung pagpapalakas nga na ginawa ng depensa. Kasi ang sabi naman ng depensa, nahaharang naman daw yung mga gusto nilang testigo na dapat sana ay iharap sa korte. At yun yung mga bagay na pinaghandaan naman daw nila sana over the break. Kaya lang, hindi nga pinahintulutan niya ng trial ng impeachment court kanina, Jessica. Okay, pero bago pa mag-break, nagpahayag na ang ilang senador ng pagkainip kung titestigo ba itong si Chief Justice Corona gaya ng mga binanggit niya sa kanyang mga media interviews, diba? At hanggang ngayon, para siyang ito yung hanging issue Tama, Jessica. Tapos sinabi rin noon ng mga defense lawyers bago yung break, di ba, na after their assessment, posible daw na pag-aralan nila ulit nga yung pagtestigo ni Chief Justice Corona. Pero kanina, nagsabi rin ulit itong si Lead Defense Counsel, si Attorney Serafin Cuevas, na hanggang ngayon daw ay non-committal pa rin yung kanyang kliyente sa pagharap nga dito sa impeachment court. Pero pag-uusapan daw ulit nila yan, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.